So right now, categorically, we can say that there have been no such meetings with the ICC. Wala nang ginawang pakikipag-usap o koordinasyon ang Department of Justice sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, mula nang magpalit ng liderato ang ahensya, hindi na kailanman nakipag-ugnayan ang DOJ sa ICC. Paliwanag ni Attorney Martinez, mayroon pang nakabinbing kaso sa Supreme Court kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya marapat lang na wala silang gawing maaaring makaapekto dito. With Secretary Vida nor any DOJ officials had any meeting with the ICC. And we reiterate our previous stance that because of the pending petitions for certiorari and prohibition with the Supreme Court, we deem it prudent na hintayin na lang namin yung resolution nun. Nilinaw naman ng DOJ na walang batas na nagbabawal na sila ay makipag-usap sa ICC at iba pang international tribunal o ahensya. Sa katunayan, kabilang ito sa kinwestiyon ngayon sa Korte Suprema kung legal ba ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. If we were to coordinate with the ICC now, there would be no legal prohibition. I think that one thing is clear legally at least, no? Dagdag pa ng DOJ, wala rin silang koordinasyon ngayon sa mga witness sa ICC kaugnay ng war on drugs. Una nang kinumpirma ni Ombudsman Rimulya na noong kalihim pa siya ng DOJ ay nakipag-usap siya sa isang ICC staff. Kasunod na rin ito ng isiniwalat ni Attorney Levi Baligod na nakipag-ugnayan si Rimulya sa ICC personnel na nagdulot anya ng pinsala sa gobyerno. Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin ng ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo ng ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.